Mateo, Yes, to madam. a healthier 2024, isigaw natin yan. Isigaw natin ang... Basta i-manifest Ay, natin. manifest natin yan. healthier 2024. Ito po mga kapuso, tamang-tama to start the year, right? Sa mga gulay lovers dyan, explore po natin ang iba't ibang mga luto ng repolyo. Oo. Ito, marami actually ha. Ay, sobrang Marami dami. actually. Pero ako, favorite ko talaga pag ginagawa ko yung okonomiyaki with a lot of repolyo. Yan, Yes. nilalagyan ko ng bacon bits, Oo. tapos itlog, tapos kung ano-ano pa nilalagay ko actually to Oo. make it really tasty. You can add repolyo everywhere. It's very, very good fibers for the body. It's Yes. very good. So, Gulay explore talaga. po natin yan. Halatang mahilig tayo na sa gulay, Oo, ano? kung hindi natin, i-google lang natin kung Ay, ano. exactly. Correct. Maraming nga raw ang supply niyan, kaya bagsak ang presyo sa mga palengke. Kawawa ang mga farmers natin. Yes, talaga. kawawa. Kaya very, very important to support local farmers, no? Kaya pala flexing the muscles talaga. One and only Chef JR na maala kargador ngayong umaga. Oo nga. Kilong-kilo repolyo ang binitbit-bit niya talaga. Pero ang tanong dito, mga kapuso, ano bang pwedeng gawin sa repolyo? No, anong iba't ibang mga klase? Tanong natin yan kay Chef JR. What's up, Chef? Magandang umaga sa'yo, brother. Oh, walang sayang dyan, Chef. What's up, brother Mateo? Hi, Ma'am Lynn. A blessed morning po sa inyong lahat dyan. And yes, yun tuloy-tuloy pa rin nga ang ating food adventure dito sa Cloverleaf Market, dito sa Quezon City, kung saan, eto nga, tone-tonelada lang naman ng repolyo yung kanilang inaangkat ngayon at pinapatas. Ito makikita ninyo, tuloy-tuloy din yung mga namimili sa atin. Actually, bukod sa repolyo, marami ring iba't ibang klaseng gulay. Pero yun nga, medyo bida ngayon, unfortunately, yung ating repolyo dahil kamakailan may balita nga na parang halos ipamigay na. Kasi parang from last year na as expensive as 80 pesos per kilo, ngayon pumapatak na parang 30 na lang yung isa. So ang layo ng presyo from baka December nga lang yun eh. So ngayong January, eto na, nagbabagsakan na talaga yung presyo. And yun nga pinakamagandang tanong dyan is, ano ba yung pwede natin gawin? Of course, we need to consume it. Pero before yan, pag sumugod kayo dito sa Cloverleaf, some of the tips lang na maibibigay natin sa inyo. Maganda kasi ang repolyo, mga kapuso, kasi matagal ang shelf life nito. It could last weeks and weeks sa inyong chiller. Pero pag mamimili po kayo, make sure na itong pinakababa na yan, yung buko na tinatawag natin, ay walang bahid ng kung ano mang nabubulok. Kasi yan yung magde-determine kung gaano pa katagal yung shelf life. Pag medyo nakikita na kayo may parang lamog na dyan, alam nyo na may itsura ng gulay kapag hindi na fresh, yan, dito nag-uumpisa actually yung bulok ng repolyo. But you can always chop it up, i-portion ninyo, ilagay ninyo sa chiller. Chiller lang po hindi po freezer. And kagaya nga na sinasabi ni Ma'am Lynn na paborito niyang okonomiyaki, or parang sa Pilipinas, ang tawag natin dyan parang okoy. Ayan, yun yung pwede ninyong gawin. And isa sa mga recipes na ibibigay natin sa inyo ngayon is napakasimple, ginisa. Alam naman natin, ang repolyo, very flexible yan. Kadalasan, partner lang siya ng ibang gulay. Kunyari, mga tipong nilaga, yung mga ganong klase ng sinabawan. Pero ngayon, this morning, gagawin natin siyang bida. And I'm sure pasok na pasok to, paborito na to ni Sir Ivan kasi mamaya papakita ko sa inyo. Yung simpleng ginisa natin, lalagyan natin ng pinya. Hi Sir Ivan! So ito yung pan natin. Mainit na yan. Gigisa lang, literal. We have our tomatoes. After ng tomatoes natin, lagay lang tayo ng sibuyas. Ito mga to, yung mga gulay na to ngayon at this point, murang-mura na rin. So, put as much as you want. Naglagay din tayo ng bawang. And ihahabol ko lang din yung bell pepper natin. Yung bell pepper natin, typically, when I'm using bell pepper, sa dulo ko siya nilalagay. Pero dahil yung repolyo natin, mabilis din maluluto, sinabay ko na siya sa gisa. And yung choice of protein natin, guys, ay ang giniling. Pwede nyo itong palitan ng kahit anong karne. Kung meron kayo dyan mga liempo na nakatago, even sardinas, pwede nyong ipalit dito. Tinapa, kahit toyo, pwede nating isubstitute. So gigisa lang natin yan. Na-par-cook na rin natin yung ating pork. And of course, eto na. Titimplahan lang natin yan ng kaunting patis. At konting asin. Okay.
So pagsasama-samahin lang natin yung flavors yan. Just give it siguro mga a minute or two. And then pwede na nating ilagay yung ating bida. Sabi ko nga sa inyo, this time, yung repolyo natin, yung pinaka-main ingredient natin. And itong recipe na to, by the way, is yung paboritong gawin ng asawa ko. Kaya lalagyan natin yan ng ating pineapple. So ganyan lang kasimple yan. Again, yung saltiness from the fish sauce, dun sa ating asin, somehow mababalanse yan nung ating pineapple, yung sweetness from the pineapple. You can use fresh, you can use canned, kahit ano pang available sa inyo. May mga times din na mura. So pakukuluin lang natin to, give it 3 to 5 minutes. And ito na yung magiging itsura niyan, mga kapuso. Ayan oh. Kung gusto niyo partneran nyo rin to ng noodles, pero kami dito, laban na sa mainit na kanin ito. Ayan oh, mga kapuso, ready na for a healthy breakfast, lunch, or dinner. Kahit anong choice of protein nyo dyan, or starch. Sabi ko nga, pansit, or kanin mismo. Pwede nyong i-partner dito. Ayan, ready na yung ating ginisang repolyo na may pinya. Laban lang. Swak na swak sa gusto pa magluto. Tuloy-tuloy yung food adventure natin. Dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit,